Magandang araw mga kabayan. Sadyang napakahina talaga ng pag-unawa ni Claire Castro. Ito, panoorin natin yung buong video bago natin bigyan ng komento. Itong naging sagot niya sa sinabi ni Congressman Toby Chanco. Yusek, in response, Kong Toby Chanko said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? Yes. So tanong natin sa kanya yan, sino ba ang tinititigan niya? To, balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan niyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis niyo ang inyong mata. At mukhang iniligtas niyo pa at nilalagay niyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chanco? Hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat. Okay, Yusek- alam nyo dito mga kababayan ang sinasabi kasi ni Toby Chanco, bakit pinag-iinitan itong confidential fund ni Vice President Sara na 125 million, ikumpara mo sa napakalaking confidential fund ng ibang ahensya ng gobyerno. So wag na po tayo lalayo mga kababayan po natin. Sa confidential fund ni Bongbong Marcos na 4.5 billion, sa 800 billion na dineliver na mali-malitang pera, sa mga questionable na mga disallowances, suspension ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. DPWH 17 billion. DSWD 10 billion. Disallowances po yun mga kabayan natin. Pero bakit hindi yan ang iniimbestigahan? Napakalaki ang allocable fund ni Sandro Marcos na 14 billion, and ganon din dito po kay Martin Romualdez. Bakit hindi po kini-question yan? Bakit hindi iniimbestigahan? Bakit doon sila nakatutok kay Vice President Sara? Hindi sinasabi ni Toby Chanco na kung maliit man or malaki ay hindi dapat panagutan. Of course, kung may ninakaw, dapat managot talaga. Ngunit, ang sinasabi ni Toby Chanco, bakit hindi imbestigahan din yung confidential fund ng ibang ahensya ng gobyerno? Okay, for example, dito kay Bongbong Marcos. Bakit masyado silang mainit kay Vice President Sara? Masyado nilang binibigyan ng atensyon. Bakit dito po sa confidential fund ni Bongbong Marcos hindi iniimbestigahan? Sa mga delivery ng mali-malitang pera, bakit iniiwasan ng NBI na imbestigahan? Bakit iniiwasang imbestigahan ng Ombudsman? Bakit ayaw pansinin ng House of Representatives? Dati, konting issue lang, patawag agad. Bakit tayo imbestigahan ng Blue Ribbon Committee? Konting issue lang, papatawag agad dyan para magkaroon ng clarification kung ano ang katotohanan sa issue po ng corruption. Yung pinag-uusapan dito, billion-billion. Yan ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Hindi ibig sabihin maliit ay pabayaan na lang, kundi parihong imbestigahan para malaman kung ang kay Vice President Sara lang ba yung may issue dito po ng mga sinasabi ng mga Merry Crispetos o ibang pangalan. Dahil confidential nga eh. Di ba? Eh kay Bongbong Marcos, bakit hindi iniimbestigahan? Sa ibang ahensya ng gobyerno, bakit hindi iniimbestigahan? Sa delivery ng mali-malitang pera, bakit hindi iniimbestigahan? Yan po yung ibig sabihin ni Toby Chanco. At si Claire Castro, syempre dahil scripted na naman yung katanungan na ito, nakahanda na naman siya. At ang gusto niya, sabihin mga kabayan po natin, hindi daw pwede na hindi managot, hindi imbestigahan kung maliit lang. Dahil malaki or maliki or maliit, dapat daw po ay may pananagutan. Yes, tama naman. Kaya sa laki ng sinasabing natanggap ng delivering pera nitong mga kongresista ni Bongbong Marcos, hindi dapat din po imbestigahan. At hindi lang po si Vice President Sara. So talagang mahina din, no? O sadyang ayaw lang ni Claire Castro na maipit na naman yung kanyang amo. Mantakin mo ang kanilang propaganda ngayon, makikipag-debate daw po sila. Debate kay BP Sara.
Ito ay magdebate, no? Ano yung purpose? Para kunwari ilalabas na magaling sila? Para gagawa na naman sila ng kanilang another propaganda against kay Vice President Sara kung sakaling kumagat? Eh, ang dito sa challenge ni VP Sara may maganda ring, hamon diyan dito kay Claire Castro, 'di ba? For example, itong matagal ng pagtatanggi din ni Bongbong Marcos ng magpapa-hair follicle, magpapapulburon testing. So, yung maganda, no, na bago nila i-challenge si VP Sara sa isang debate, i-challenge niya muna yung kanyang amo na magpa-hair follicle. Kasi matagal na po hinihingi ng taong bayan yan, magpa-hair follicle muna yung kanyang amo para malaman ang katotohanan sa kanyang allegation ng pagiging adik. At sa pag-aatake ni Trillanes, mga kababayan, abay, dinamay na yung grupong Banateros sa bagong kasong inihain nito na cyber libel laban po sa 18 na mga Marines. Ang sabi nga ng isa sa mga miyembro ng Banateros, sabi niya, nag-interview lang kami. Pero bakit kami dinamay ni Trililing? Okay, panoorin muna natin ha. Maraming, ano na naman, maraming imbento itong si Trililing patungkol po sa mga Marines, mga kababayan. So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso. So bawat paglabas ng mga Marines ay kinakasuhan nitong si Trillanes. Maganda rin ito mga kababayan natin. Sabi nga ni Congressman Mike Defensor, dahil ito yung tamang ano rin, tamang binyo eh. O dito magkakalaman ngayon mga kababayan natin. Alam natin, no? Na ito si Trillanes, binabakapan nga ng nasa gobyerno ngayon. Mantakin nyo ha, doon sa isyo ng pag-assist niya sa ICC. Sino yung nasa likod niyan? Eh di ang gobyerno ngayon. Laban sa kanila. In particular din na sinabi ni kanabi ng meeting kasi sa Outeng Mini. Na yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So yun yan mga kababayan po natin ha, na yung mga grupo daw po nitong mga sundalo at marinsa na sinasabing naalokan daw po ay nag-refuse. So sinasabi ni Trillanes na nabayaran daw po itong mga marines. Pero sa aking nakikita ha, kasi personal ko na nakasama na interview po itong mga marines, mas kapanipaniwala po ang kanilang sinasabi kumpara dito kay Trillanes. Parang comparison din ito ng ex-marines kumpara mo dito kay Madriaga na sinasabi po ni Atty. Fanilo na yung script at ang format ay mukhang galing sa isang sundalong kanin. Tuloy tayo. So, within the next few weeks, Okay. mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Kasama yun si Banat Bay at saka yung mga kasamahan niya doon. Oy, Banat ba? Special mention ka ha? So, yun. Ngayon, hindi sila kasama nung una, wala pa naman eh. Pero dito, no, naglabas sila doon sa show nila. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati. So, tingnan natin mga kabayan na sinasabi ni Trillanes na mabubuo na daw po, no, yung mga witnesses na sinasabi niya na magsasabi daw na sinungaling itong mga marines. Yan po ang isa sa ating pakaabangan mga kababayan natin. Kasi sa 10 po na sinasabi ni Trillanes, sa totoo lang, 15 po yung hindi ka panipaniwala. Mantakin mo yung mga akusasyon niya kay BP Sara, akusasyon niya kay Tatay Digong, akusasyon niya kay Pulong, kay Attorney Mans Carpio, ang asawa ni BP Sara, kay Bongo,
lahat po ay walang napatunayan ni isa mga kababayan po natin. Sundalong kanin na chismoso mga kababayan natin. Okay, palike naman ang video ito at yan lang muna. Abangan natin yung karagdagang update mga kababayan.